Exotic food, anyone? Matibay ba ang inyong sikmura? Kaya nyo kaya ito? Bawal ang masiselan sa dinarayong food stall na ito sa Malolos, Bulacan. Ang isiniserve kasi rito para lang daw sa mga matitibay ang sikmura. Nakakatakot po siya. Parang iba yung lasa niya kasi parang nakakadiri siya kainin. May piniritong palakang bukid, ukod na ginawang chicharon, pati na fried cricket o kuliglig. Crunchy. Parang matigas eh. Para lang siyang chips. Pero ang kanilang best seller, ang parang ahas na breaded eel o igat. Lasang tilapia, lasang galunggong, pero mas masarap siya sa galunggong. Ang nakaisip na itinda ang mga ito, ang mag-asawang Aiko at Noriel. Yung konsepto po namin na to is galing Thailand na pinunta namin dito sa Malolos, Bulacan. Nung una, marami raw ang nandiri sa kanilang tinda. Kahit pang mismong may-ari nito na si Aiko. Yung asawa ko lang talaga mahilig kumain ng exotic food. Pikit kain na lang siguro ako dati. Pero ngayon, yung unang-unang customer namin, yaki siya ng yak. Sabi ko nga sa kanila, huwag kayong matakot kasi masarap talaga to. Hanggang natikman niya, nag-take out pa siya. Ang mga igat na ginagawa nilang breaded eel, hinuhuli pa mula sa ibang mga probinsya. Diskarte po namin, ma'am, mabilisan pong paglakad, mabilisan pong pagtingin sa mga damong gumagalaw, tapos dadakmay na po namin kung saan po yung gagalaw na damo. Habang ang mga kuliglig at uod, sina Aiko raw mismo ang nag-aalaga at nagpaparami. Itong mga alaga po naming mga uod, nilalagay lang po namin sa mga batya kung saan sila makakaluwag na galawan po nila para hindi sila mamatay. Ang pinapakain po namin is yung mga gulay lang po like sayote, pipino, saka repolyo. Ang mga idineliver namang igat, ibinabad muna sa malinis na tubig at saka binuhusan ng suka. Lalagyan po natin siya ng suka para po siya mamatay tapos matanggal po yung dulas niya. Saka po yung lansa. Magaspang na po siya. Pwede siyang hiwain po. Sunod na tinanggal ang ulo, pati na laman loob nito. Ito po yung bituka po niya. Dukutin lang po natin to hanggang makakuha po yun. Dalawang side po yung hihiwain po natin. Puro laman po yan, ma'am. Ang tinik po niya, bali gitna lang po. Ito lang po yung tinik niya. Pagdating sa kanilang stall, binalot na lang ng kanilang special breading mix at saka iprinito. Kada piraso na ibibenta nila 100 to 150 pesos depende sa laki. Crunchy talaga siya. Tapos ang sarap pa ng suka, nag-blend talaga siya. Litid ng baka raw talaga noon ang ibinibenta ni na Aiko. Yun nga lang, Hindi po siya nag-click, then nag-isip po kami ng bagong paninda na wala dito at unique. kaya gamit ang inutang nilang 7,000 pesos na puhunan, nag-isip sila ng bagong negosyo. Hanggang naisipan nga nilang magluto ng exotic foods. 1 hour, ubos na po yung palakang bukid namin. Kinabukasan po noon, nag-isip kami ng bagong paninda ng asawa ko. Yun nga po yung chicha worm. Dahil kinagat ng kanilang customers, nadagdagan pa ang kanilang menu. Malaking tulong din daw sa kanila ang mga nag-feature sa kanilang food vloggers. Kakaiba ang street foods ang bumibida at pinagkakaguluhan sa Bulacan dahil exotic na turing at kakaiba nga naman. Kada araw, nakakaubos sila ng 10 kilong assorted exotic food. Ang negosyong nagsimula sa 7,000 pesos na puhunan, kumikita na ngayon ng 100,000 piso kada buwan. Not bad! Huwag kayong matakot mag-explore kahit na minsan matumal. Subok lang tayo ng subok para sa tagumpay. Sa kabundukan naman ng Malinaw, Aklan, may isang klase ng suso na madalas nakikitang kumakapit sa mga batuhan. Hindi gaya ng kuhol, wala itong shell. Kulay black at brown at singlaki ng tansan. Ang tawag nila rito, damil. Sa Ingles, wild snails. Si RV, ilang dekada nang nanghuhuli ng damil. Maliit pa lang ako, kumakain na ako nito. Natuto akong kumain nito sa aking mga magulang kasi kinakain din nila ito doon sa bundok. Para marating
ang bahagi ng bundok kung saan maraming damil. Sina RV nagmotor ng 2 oras. Dito tayo sa Kugambo, sir. Dito yung sinasabi kong damil. Dito nakukuha sa mga batuhan na ito. Agad niyang ininspeksyon ang mga bato dahil halos kakulay ng damil. Ang bato, kailangan matalas ang mata. Tingnan mo nang mabuti yung bato, hindi halos mahalata ito. Gaya nito. Hindi halos mahalata. Yan ang damil. Mano-mano niya itong kinutkot para matanggal sa mga bato ang mga nakuhang damil. Inilagay niya sa dahon. Matapos ang ilang oras, halos kalahating kilo ng damil lang nakolekta ni RV na masarap daw gawing ginataan. Para matanggal ang mga lumot, nilinis muna niya ito gamit ang kutsilyo. Nililinis ito para di umitim yung kulay. Kasi pag di kinuha yung kinain na lumot, di kagandahan yung amoy. Ang lasa niya makait. At saka binudbura ng asin. Lilimasin muna natin sa asin para makuha yung dulas. Medyo madulas kasi ito eh. Sa isang kawali, iginisa ang nilinisang damil. Nilagyan ng gata at tinimplahan ng pampalasa. Maganda yung pagkakagata, parang nagmamantika siya. Habang marami pong nutrients na nakapaloob sa mga exotic foods na to, dapat po nating alalahanin ang mga risks. And also, ang pagkain po ng exotic foods ay hindi po para sa lahat. We should still consume at our own risk. Bumaliktad man ang sikmura ng iba, pero para sa mga adventurous foodie dyan, cravings satisfied! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.